So andito tayo ngayon sa ating poultry para tingnan ang kondisyon ng ating mga alaga. Dahil nung mga nakaraang araw ay medyo maulan dito at may mga manok tayo na namatay dahil sa sobrang lamig ng panahon. So ilang days din na umulan dito guys, nasa 4 days din. So sakto na yung natapos yung supplementation natin dun sa layer building 1, medyo nag-drop yung production. So hindi natin alam guys kung effective ba yung binigay nating supplements or hindi. Pero continue pa rin yung monitoring natin doon. Kumbaga, hindi natin yung makikita if effective dahil merong interruption. So yung weather condition, isa yun sa mga interruptions sa pag-assess natin sa effectivity ng supplements. Next week ay mag-retrial ulit tayo ng supplements. Titingnan natin kung ano yung magiging resulta sa supplements. Titingnan din natin kung maging stable yung weather condition, maging consistent yung weather condition. So saka pa lang tayo magta-trial. So ngayon guys, pag-uusapan natin ang demand ng itlog. Ngayon last week of November ay medyo humina yung demand ng itlog, no? So may pumapasok na ulit ng mga taga mainland Luzon dito sa aming probinsya sa Masbate at meron naman tayong nakatambak ulit ng mga itlog. Hindi ko alam or hanggang kailan ito magiging ganito na medyo mahina yung bentahan ng itlog. Maybe because of yung mga tao, yung mga nakaraang araw ay walang pera, walang pasok dahil maulan nga, walang trabaho yung karamihan, kaya yung purchasing power nila is nabawasan. So isa yan sa nakikita kong reason kung bakit nag-drop yung ating demand or humina yung ating demand. Pero sa tingin ko sa tungtong ng December ay tataas din ito. Pero ito yung mga realizations kasi pinaplano ko na mag-add ulit ng another DOP or CCU. Kung bibili ako ngayon, magiging available yan next year by March or April. So dahil nga sa medyo may mga factors na nakikita kung ano yung magiging situation ng egg price, egg demand next year ay dyan tayo mag-base, no? Kung magpo-purchase ba tayo ng DOP ngayon o hindi. Dahil anyway, may naka-standby naman ako na nasa 1,500 na mga manok na pwedeng maging replacement sa mga forecaling ko dito sa poultry by January, kasi by January mangingitlog na yan sila. So tinitingnan ko pa guys kung papasok ulit ako ng DOP. Kasi mahirap din kapag bumagsak yung presyo ng itlog next year dahil automatic babagsak din yung pag-purchase o pagkuha ng mga RTLs. So dapat yung approach natin is very conservative. Dapat titingnan talaga natin kung may market next year. Titingnan natin kung maganda pa yung price next year. So yun yung mga factors natin. Although may mga tinitingnan tayong mga events next year na posibleng makaapekto sa presyo ng itlog or sa demand ng itlog. Pero for me, hindi pa sila very convincing na factors para mag-invest ulit ako sa DOP ngayong taon. Kung ngayong November nga ay biglang humina, how much more after December? So yun yung naiisip ko na baka right after December, humina kaagad yung demand ng itlog. No? So yun na naman yung problema natin dahil matatambakan na naman tayo sa ating egg room. So sa ngayon, in-expect ko talaga na hindi ito tuloy-tuloy na hihina dahil may paparating tayo na mga events sa Pasko o sa December. Pero ang question natin is after December, ano yung nangyayari? So dapat natin masagot din yan guys para mapaghandaan natin ngayon pa lang. It's either tataas ba or bababa yung presyo ng egg para ngayon pa lang makaprepare tayo ng mga DOPs, hanap tayo ng mga suki. So yun yung mga tinitingnan natin. Pero hopefully sa mga darating na days ay tumaas na naman yung presyo, maganda na naman yung takbo ng demand, and then maganda naman yung purchasing power ng mga tao. Pero sa ngayon guys, dahil nakapasok na daw yung mga from Batangas, from Bulacan na mga itlog, ay kaming mga local farmers dito na ay nabibehind na naman kami. Pero hopefully sana sa mga susunod na araw ay gumanda naman ulit ang takbo ng demand ng itlog. Aside sa pagbantay natin sa ating mga alagang mga manok na mag-produce ng magandang quantity at quality ng harvest, ay binabantayan din natin yung market ng mga itlog dahil kung marami din yung production natin at the same time wala din naman tayong market na paglalagyan or wala tayong mga end consumer, no, na mapapagdisposan ng mga na-harvest natin dito sa farm. So ay wala din sense yung mataas na harvest natin. At saka especially kapag bumaba talaga yung price na naman, so hindi pa bumababa yung presyo ng ibang feeds. So meron pala akong feeds na dati kong ginagamit na bumaba na yung presyo, pwede nyong i-try yun, pero hindi ko na alam yung quality nila ngayon. So yung current feeds ko na ginagamit
yung brand na ginagamit ko ngayon ay hindi pa sila nag-a-advise ng pagbaba ng presyo. So hindi pa din tayo maka-adjust ng presyo ng itlog dahil sobrang mahal pa ng feeds ngayon guys. Titingnan natin kung may mga pagbabago sa presyo ng feeds o presyo ng eggs sa mga susunod na buwan dahil syempre kailangan natin kumita din para makasurvive yung farmers. Kasi kung hindi kumita yung mga farmers, so matutulad din naman ito sa mga nakaraang buwan na marami yung nag-stop, marami yung nalugi. So yun, masayit sa ulo talaga guys. And then nung mga nakaraang weeks ay marami yung nagka-interest sa pag-put up ng layer poultry business katulad nito na egg production dahil mataas yung presyo ng egg. So siguro ngayon may nagpapag-grow na yung mga naririnig natin na marami daw na nga nagpapag-grow. Marami naman yung bumabalik na mga nagsara dati ng mga poultry farmers. So, isa din yun sa kinukonsider natin next year na baka flooded naman yung market natin ng itlog next year dahil sa pagpapagrow ngayon ng mga layer enthusiast, no? Yung mga naka-interest na ulit sa layer poultry farming, sa egg production. So, isa din yan sa binabantayan natin kung gaano kadami yung nagpuproduce na o nagpapalaki ngayon ng mga sisiw para maging layer by next year. Kasi kung masyado na marami na naman, so flooded na naman ang ating market ng itlog. Ang tendency ay bababa yung demand, di-decrease din yung price ng itlog. Tapos pinaka-worst kapag hindi bumaba yung presyo ng feeds, ay yun yung delikado kasi maiipit na naman tayong mga poultry farmers dyan. So yun lang yung analyzation natin ngayon. Hopefully hindi malagay sa alanganin ulit yung ating mga poultry farmers, and hopefully gumanda yung ekonomiya natin para tumaas din ang purchasing power ng tao. So tataas din ang demand ng mga produktong pang-agrikultura, lalong-lalo na yung mga produktong itlog na pinuproduce ng ating poultries. So yun lang muna guys yung update ko about sa market ng itlog. And then sa mga susunod na araw ay pag-uusapan natin kung ano yung magiging situation sa susunod na taon ng egg industry. So sana ay may natutunan naman kayo ngayon at happy poultry farming. Bye!